Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na to pag-usapan po natin yung napakalupit na nangyari ho sa Davao. Naku, yari na ho. Naku, pinis na, ika nga, pinis na. Bakit ho kanyo? Malupit po yung nangyari ho sa Davao sa sobrang daming tao. Naku, pag yan dumusob sa... Naku. Hindi ko ma-imagine. Pero kung yan ay pumunta lang sabay-sabay sa Maynila, naku, grabe po yun. Sigurado akong yung aning dyan sa Malacanang, lalo pang maaaning yan. Oh, tapos sinamahan pa ng isang malupit na speech ni Mayor Baste. Grabe si Baste, talagang kahit po ako kinalabutan ako Hindi dahil sa pogi siya, pero kinilabutan po ako sa tindi ng kanyang sinabi at talagang maikli. Hindi makulay pero sakto. Sabi nga, ika nga, sakto-sakto na, di ba? Sakto talaga. Oh. Para sa mga hindi ho matindi ho kasi alam nyo, malaman po yung sinabi niya at may kahulugan. Ay papaliwanag ho natin, kasi iba ho si Baste. Alam mo yan, tao na yan, hindi ho yan mahilig sa hindi ho yan mahilig sa, alam mo yun, sa camera. Hindi ho ugali ng mga Duterte yan Pero pag sila nagsalita, sigurado hong mabigat, di ba? Ganun ho yan Kaya papakita ko sa inyo yung nangyari diyan sa Davao. Pero itong munang news ang ating ipakita para ho mas maintindihan na natin ang konteksto ng ginawa diyan sa Davao. Ito. Isang solidarity walk ang isinagawa sa Davao City para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Davao. Ay, naku. Dito binatiko si Davao City Mayor Baste Duterte sa Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, patay tayo Nakatutok dyan. si Argel Relator Yari ng GMA Regional TV. Nagtipon-tipon Grabe, sa Petro Square sa Davao City. Grabe. Ang libo-libong lumaho sa solidarity walk para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe. Ng tanghali, hinarap sila ni Mayor Baste Duterte. Naku po, eto na mga... Salamat. Naku. Naglabas din siya ng saloobin Eto na. sa kanya'y illegal na pag-aresto sa dating Pangulo. Di ko matingala. Nga nung ingon-ani karon, because Rudy Duterte stood up for every mga traditional politicians Yon. nila gusto Yon. mga kausapan aning nasura ni Nako, grabe. nila gusto nga naa ng Rudy Duterte nila kay mapulinyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Yon. Grabe, nakakakilabot ho ito. Diba? Lupit na sinabi niya dahil hindi ho siya, alam mo yan ngayon naiisip ko mga kababayan Sa totoo lang pasensya na pero ipasok ko lang yung aking input dito, Mayor Baste Alam mo, naiisip ko talaga yung ilan na lang talaga yung masasabi mong hindi trapo sa gobyerno. Iilan na lang. Alam mo yun, talagang pili mo na lang yung taong walang pakialam kung iboto ba siya uli, walang pakialam kung siya ba ay magustuhan mo. Basta siya gagawin niya kung ano yung tama. At kahit na may masagasaan, maraming magalit, ika nga, tuloy-tuloy pa rin po. Alam mo, bibihira na lang ho yan sa Pilipinas ngayon, yung ganyang klase, yung mananagasa ka ng kapwa mo para lang magawa mo yung dapat mong gawin. Kasi kung hindi, magiging parte ka na lang ng sistema, ika nga, di ba? Kasi alam niyo naman sa Pilipinas, if you cannot join them, di ba? Ikaw ay talagang yayariin. Ibig sabihin, marami ho dyan na, hindi, matuto ka makisama. Yan yung sa atin sa Pilipinas yung kultura natin. Ewan ko kung kultura na ba, kaugalian na nga ba ito? Kahit nga sa opisina di ba? Pag gumawa ka ng tama, ikaw pa yung tipong mali. Halimbawa, yung sabay-sabay kayong uuwi. Kailangan sabay-sabay tayo kahit wala pa sa oras, sa uwi na tayo. Ikaw naman, parang feeling mo pandaraya yung uuwi ka ng 30 minutes before na ma-dismiss yung inyong work nyo. Pagka ginawa mo yun, ang dating pa sa'yo, pal ka. Ang dating sa'yo, masamang tao ka, hindi ka nakikisama. Pag hindi ka nandaya, sama-sama mo. Si Pangulong, ganun din sa gobyerno, si Pangulong Duterte, hindi siya nakisama. 'Di ba?
siya ho ay ginawa niya yung dapat niyang gawin, kaya maraming nagalit sa kanya mga politiko. Ika nga sabi nila, kung magnanakaw, sama-sama tayo magnakaw. Diba? O kaya kung ayaw mo makisama, walang pakialaman sa pagnanakaw. Kaya nung panahon ni Pangulong Duterte, ang daming na, alam na natin kung sino yung mga, hindi ko nababanggitin ha, pero ang daming bakit to? Ay, puro magnanakaw eh. Akala nila porket kaibigan, hindi ka na niyari sila ngayon, di ba? Ang dami hong ganyan, maniwala ho kayo sa akin. At kaya marami ho dyan, yung iba, gumaganti na, di ba? Ika nga, gumaganti na, naging, traidor. Alam natin na yun. Kaya yung iba dyan, bakit kayo nagtataka? Bakit kaya nagawa nilang traidor rin si Pangulong Duterte? Ang sagot ko, gumagante. Bakit? Hindi sila nakadiskarte. Hindi sila nakadiskarte at ngayon gumagante na sila. Yan ang totoo dyan. Oh. Binatikos ng alkalde si Pangulong Bongbong Marcos. Kaning administrasyon ni Marcos, si Bongbong Marcos mismo, binigay niya sa ICC. Murag wala lang, ing ato na lang, murag walay nang himo, itong pinalanggang amahan dari sa Tundak Bayan. Mr. President Marcos, you will never be loved. Alam mo, ang ganda nung sinabi niya yun, you will never be loved. Sakit nun, Brad. Hindi, walang biro Yung sabihan ka ba naman, you will never be loved. Walang magmamahal sa'yo, hindi ka mamahalin ng tao. Totoo. Kasi alam mo, sa mundo na ito, money is not everything. Baka kala nung iba, marami dyan yung dinadaan sa pera para ikaw ay mahalin, di ba? Marami dyan, kaya nga nagbabayad ka ng nyok-nyok eh. Alam mo yung mga nyok-nyok? Kasi it's a form of intimacy, di ba? So yung alam nyo na, yung banatan, it's a form of intimacy. Hindi lamang po yan ganun-ganun lang, di ba? Bakit ngayon nagbabayad yung iba? Kasi they thought na pag nagbayad sila, mamahalin na sila. Maraming ganyan. Kaya yung mga sugar daddy dyan, kala nila mamahalin sila. Hindi nila alam, pineperahan lang pala sila. Parang ganito ang si Marcos daw. Hindi siya sugar daddy. Hindi siya bagay na sugar daddy. Kasi pag sinabi mo sugar daddy, parang matikas eh. Hindi naman siya ganun. Pero alam mo yun, si Marcos parang sinasabi, kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mong pamimigay ng ayuda, pambobola, pagmumukhang matalino, may style kasi siya yung mukhang matalino. Ganun. Parang kunwari, parang kunwari matalino't may alam. Kahit anong gawin mo, Brad, walang magmamahal sa'yo. You will never be loved. Yan nga sinabi ni Mayor Baste. Especially to us, we're calling Rudy Duterte's name. You will never be loved. Naku, patay ka dyan, Brad. We will stand up and we will fight back. Ayun. Ang ganda na sinabi ni, we will stop. Naku, eto na. Ano kaya ibig sabihin nun? We will fight back. Naku, anong ibig sabihin kaya ni Mayor Basin ng we will fight back? Nako. Malalim yun, Isulat nyo nga dyan kung anong sa tingin ninyo. Basta ako, ang sigurado ko, nagkamali ang administrasyon dito. Nagkamali ang administrasyon na akala nila mawala at matanggal nila si Pangulong Duterte, tatahimik ang mga Pilipino. Hindi. Ngayon ho, sobrang nagwawala na ho ang Pilipino. Alam niyo ho ba? Eto kahit ho kami mga nagsalita doon sa lagi kami nire-remind. Especially ho, syempre, kami ho bilang anchor ng SMNI,
Siyempre kahit papaano ay dapat kami mag-set ng example. Lagi kaming nire-remind na let's do this a peaceful manner. Yung ito sinasabi ko na sa inyo kahit di ba sinabi nga ni Boss Dada doon sa kanyang speech bawal kami magmura, pero alam nyo yung damdamin ko kahit yung speech ko, panoorin nyo doon sa nakaraang video. Alam mo, kahit yung damdamin ko, talagang gusto ko sabihin lahat eh. Sinubukan ko hindi magalit eh. Pero galit talaga eh. Galit ho. Bakit? Kasi mga kababayan, lalong-lalo na ho kayong mga pulis. Ulitin ko hindi ko kayo in-encourage na mag-rebelde. Hindi yun ang point ko dito, mga kapulisan. Pero gumising kayo. Gumising kayo at isipin nyo mabuti ito. Lalong-lalo na yung pamilya ng mga pulis. Mga pamilya ng mga pulis, makinig kayo. Alam nyo kung bakit gumanda ang sahod ng asawa ninyo. Ngayon, kung hindi gumanda, dinadala sa kabit yan. Pero mantakin mo, dinoble ni Pangulong Duterte ang sahod ng pulis. At ng basta men in uniform, doble ang sahod. Saan ka nakakita ng presidenteng ganun? Kaya kayong pamilya nitong mga men in uniform, paalahanan nyo ito yung mga asawa ninyo. Uy, dahil kay Duterte, napapakain natin ng maayos at komportableng mga anak natin. Dahil kay Duterte, maayos ang kalagayan ng mga anak natin. Ngayon, kung hindi tumaas yung sahod, magduda na kayo. Meron kayong kahati. Hindi nakasalanan ni Duterte yan. Hindi, totoo. Kaya paalala nyo po yan sa mga asawa ninyo. Yung mga men in uniform dyan. Tapos makikita mo, mamaya may papakita ako sa inyo. Napakalupit na video. Yung asal ng pulis. Ako, nahihiya, na nagagalit, na naiiyak habang pinanonood ko itong video to. Mamaya papakita ko sa inyo. Grabe ho. Ito pang mga pulis na ito ang siyang gumawa ng ganyan. Pagtatraidor. Sabi nga ni Ma'am Hanilet anong ginawa sa inyo ni Pangulong Duterte? Hindi siya naghangad ng magandang buhay na kaya niyang gawin bilang isang presidente. Hindi walang biro. Kaya niya magnakaw di ba? Kaya niyang magnakaw, kaya niyang mas pagandahin ang buhay ng kanyang pamilya. Pero nakita nyo, payak pa rin po ang buhay ni Pangulong Duterte. Mga damit, pare-pareho pa rin po. Para makapag-rally, nagtitipid. Alam nyo kung bakit to? Ako kasi, meron din po tayong mga ilang kakilala sa nag-oorganisa ng yung PDP. Before these things happen, yung PDP, yung Duterte team na pupuntahan ni Pangulong Duterte para sa pangangampanya ng senador. Kasama po tayo dyan kasi maganda ho yung plano. Nakita ko, narinig ko kung saan mga pupuntahan. Pili lang. As in, ilan lang ho. Mga 4 lang, 5 lang dapat ata ang pupuntahan ni Pangulong Duterte. Yung mga malalaki lang na lugar. Alam mo, tinanong ko yung bakit. Kasi nga daw, limited lang ang resources ng pera ni Pangulong Duterte. And somehow, I cannot believe that. Naano ko na parang, bantakin mo, isa kang presidente dati, limited lang ang pera mo ngayon para mag-ikot. Kasi ito hindi naman ako bubulahin, di ba? Hindi bakit ako bubulahin nila at sasabihin nilang wala talagang pera. Wala talagang pera eh. Hindi nagnakaw yung mama. Kasi tandaan ninyo, si Pangulong Duterte gusto niya manalo. Yung dosing PDP, 10 na lang sila. 10 na PDP at saka yung mga kasama pang hindi PDP. Gustong manalo ni Pangulong Duterte yun. Bakit? Nandun nakasalalay ang impeachment complaint sa kanyang anak. So gagawin niya. Gusto niyang puntahan lahat. Maliit o malaki. Kaya lang yung resources niya kulang. Ibig sabihin mga kababayan, ganun po kahirap ang ating Pangulong Duterte dahil hindi ho siya nagnakaw. Para saan? Para sa bayan.
Para kanino? Para doon sa binibigyan niya ng halimbawa ng public official o yung mga sekretary niya noong panahon na siya ay Pangulo. Hindi ho siya nagnakaw. Ang priority niya, kayong men in uniform. Yun yung masakit eh. Pinaglaban niya kayo, binatikos nga siya dyan. Bakit sa dami-dami bibigyan ng mataas na sahod ay yung men in uniform? Tapos the same people ang nagbetray sa kanya. Alam mo, naalala ko talaga dito yung kay Kristo eh. 'Di ba? Si Judas, kilala niyo si Judas? Etong mga pulis na ito, para kayong si Judas. Totoo, walang biro. Para kayong si Judas. Dahil kay Judas, 'di ba, isinumbong niya, kapalit ang ilang pilak, ilang pera ho yung kapalit, 'di ba ho? Ganun ang ginawa ninyo, ipinagpalit nyo ho. Pinagpalit nyo dahil sa pera, dahil kasi may balita ako eh. May balita ako dyan eh. Ayoko na lang banggitin kung sino pero ang laki, bilyon daw ang kapalit sa ulo ni Pangulong Duterte. No wonder. No wonder. Gagawin mo ang lahat ng kawalangyaan kung may bilyon na kapalit, di ba? Hindi ko na lang sasabihin kung sino at sino-sinong mga nakatanggap ng bilyon na yan. Pero bilyon daw ang patong sa ulo ni Pangulong Duterte. Mantakin mo yun, mga kababayan. O, tuloy natin tong balita. Naglabas din siya ng sama ng loob sa Pangulo. Usponako, last year, January, giingnan taga Marcos, wag yung kay utang kabukoton. Ang imong amahan, ipalubong sa akong amahan. Akong amahan, ipapreso nimo. Ay, grabe yun. Ang ganda nung sinabi na yun. Galit na si, dito, si Baste. Iyong amahan, pinalibing ng aking amahan. Tama ba yung pagkaintindi ko? Ibig sabihin, yung tatay ko, pinalibing yung tatay mo. Pero ikaw, pinahuli mo yung tatay ko. Anak ng weting, oh. Grabe. Kaya nga, alam mo, sabi ko sa inyo, this person, si Marcos, ano ito eh? Mas malala pa ito sa tatay niya. Mas malala pa sa tatay niya itong Marcos na to. Itong anak, mas malala. Kasi yung sabi nga nila, bakit naman nasabi? Daming naging diktador, ng martial law, itong tatay. Di ba? Kasi ito eh, yung tatay niya, inaabot ng ilang taon bago makita natin yung pagiging diktador at kasamaan. 'Di ba? Inabot ng ilang taon yung umabot ng 20 years sila, 'di ba? Bago talaga na-realize ng mga Pilipino sobrang sama ni Marcos Sr. Tama, mali. Pero itong anak, 3 taon pa lang, mag-4 na taon pa lang, nakita na natin kung gaano kasama ang ugali, 'di ba? Grabe ho talaga. Kaya sabi ko sa inyo, pag yan tumagal pa, ewan ko na lang. I mean, pag nag-extend pa ng term, okay? Wala akong sinasabing pabagsakin Ang sinasabi natin, pag nag-extend ng term pa yan, after 6 years, naku po, ano nang itsura ng Pilipinas? Tama talaga yung sinabi ni Pangulong Duterte na we're gearing toward dictatorship. Everything kasi na nangyari, it's a dictatorship. Alam nyo yung hindi na lang pagdala. Paulit-ulit natin sinasabi ito eh. Kasi paulit-ulit ko nakikita to sa mga bobong abogado eh. Hindi naman siya nangano tayo pero bobo talaga eh. Sasabihin nila yung Article 59 ng Rome Statute na kailangan dalhin sa korte sa Pilipinas. Alam mo dahilan nila? Kasi nandun daw ang DOJ. Anak ng tutsang kalabaw, tatanga-tanga talaga. Ang DOJ is not part of the judiciary. The DOJ, even if it's called Department of Justice, it doesn't mean ang play niyan ay maging hustisya. Hindi yan ang tamang papel, ika nga. DOJ is part of the executive and they are there to investigate and prosecute lang. But they're not there as a judiciary. Ang dahilan ng ilang mga bobong, mga tarantadong mga abogado at saka yung mga political analyst nila, hindi,
dinala na rin yun kasi kasama yung DOJ. Putang inantangang bobong puta. Gusto ko talagang konyutan yung mga, ewan ko paano kayo. Yan ang hirap pagka nasasapalan kayo ng pera tsaka kapangyarihan, nagiging bobo na kayo eh. Hindi, yun ang totoo eh. Di ba ho? Hindi ho judiciary ang DOJ. Tapos sasabihin pa nila, we are not under the, meron pa ako narinig na sinasabi niya na parang we are not under Article 59 because it's the fault of PRRD dahil, ano kanyo, ang sabi, dahil daw, ang ginawa ni Pangulong Duterte, umalis sa ICC, kaya hindi na effective yung Article 59 ng Rome Statute, which is kailangan dalhin sa husgado sa Pilipinas. Tarantado pala kayo. Pinagsama-sama kayong tarantado. Article 7, sinunod ninyo. Yung Article 59, hindi nyo sinunod. Ano yung Article 7? Yun po yung sinasabi na kung saan ay ginamit para usigin, para hulihin, para iwaran si Pangulong Duterte. Ito. Papakita ko lang sa inyo. Hindi ko papakita pala. Para lang malaman ho ninyo, ha? Kasi napaka-importante ho niyang bagay na yan. Kaya nga sabi ko, takantaka ako dito sa mga gunggong na ano eh. Article 7 of the, Rome. Yan. Para sigurado lang tayo kasi, asan yung Article 7? Article 7 tayo. Ito yung ginamit na crimes against humanity. Yan ho yun eh. Ito yun. Crimes against humanity for the purpose of statute, crimes against humanity, murder, extermination. Nandyan po yun. Yan ang ginamit to accuse PRRD. Mantakin mo, may Article 7, nakaginamit ka, tapos sasabihin mo yung Article 59 hindi applicable. Tanga ka. Hindi pwede yun. Tulad nga no sinabi ko po sa speech ko, kahit nga ang Biblia, napakalinaw dyan sa James 2 verse 10 eh. Diba? Kahit sundin mo ang karamihan ng batas, pero you only miss one, you are guilty of the entire law. You understand? Yun ay mismong prinsipyo na pinanggalingan din ng Biblia. Yun ay. Even if you follow the entire command, o the entire law, kung hindi mo sinunod yung isa, you're guilty of the entire law. The same thing with this. Hindi mo pa pwedeng sabihin na yung Article 59 hindi na applicable pero yung Article 7 applicable. Bobo ka kung alam mo yun. Kung hindi mo pinaniniwalaan yun. Nakakainis eh. Diba ho? Ito pa, tuloy natin. Kaya sabi ko sa inyo, etong si Marcos talagang wala. The worst na ito. Sa taya ng Davao Police, aabot sa 30,000 ang nakiisa sa Solidarity Walk sa Davao. Siyempre, Davao Police yan, no? Pero ang daming estimate daw niyan, talagang sobra. Papakita ko sa inyo. Siyempre, sino bang Chief of Police ng Davao? Alam naman natin, di ba? Isa pa yung may pangarap sa buhay, di ba? Nagkaroon din ng motorcade ang Duterte supporters sa Maynila at Quezon City. Speaking of motorcade, abangan ninyo mga kababayan, abangan ninyo dahil ang Banateros susubukang mag-organisa ng motorcade na kasama ho yung mga ating mga kababayan para tapos mamimigay tayo ng sticker. Marami tayo pamimigay na sticker para sa mga kababayan nating rider. Pakita lang mo natin tong sticker at baka magustuhan nyo rin. Kung gusto ninyo, ito. Sandali, ito. Mas maganda ito. Ito automatic ko dasay, ha? Ito. Itong sticker na ito. Ang ganda nitong sticker na ito. Maniwala kayo sa akin, no? Pag nakita nyo ito, gusto nyong hingin to kasi at salamat po doon sa nagbigay ng libreng design nitong sticker na to. Ayan, papakita lang natin. Merong gumawa ng design na yan. Di ko sure kung papangalanan ko siya pero hindi ko pa napaalam. Ayan. Bring him home. Ang ganda niyan mga kababayan. Kaya sa mga sasama sa pag-ride natin, ride natin mula sa sa Tawi-Tawi hanggang
hanggang sa Luzon. Talagang, hindi. Basta, meron tayong magaganap na ride. So, abangan po ninyo. Bring him home ride. Ayan. Okay. O, tuloy natin. Ipakita lang natin, mga kababayan. Ito. Etong dami ng tao para ho sa, ito ha. Ganito kadami, kikilabutan ka, mga kababayan. Ito. Grabe, no? Hindi ko sinasabing hindi ako nagkukumpara ng paramihan pero halos ganyan din po, sasabihin nila 30,000 lang daw yan. Halos ganyan din po yung sa Iglesia ni Cristo dito sa Luneta Ganyan din kadami, di ba? Ang haba ho niyan, hanggang dulo ho yan. Dito mula, naku, grabe ho. Ayan na, sandali, baka mamaya may iba tayo makita dyan. Parang yung kumukuha Tapos ito pa, lupit pa nito. Grabe, itututok pa sa dulo. Hanggang dulo. Alam nyo, mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo, hindi lang ho yan sa Davao. Meron sa Japan. Ang dami ho nagpadala sa akin ng video sa Japan. Hindi ko na lang na-download, pero ang dami ho, marami. Umuulan, as in lakas ng ulan, pero mga kababayan, hindi nagpatinag ho yung mga Nihonji natin dyan. Mga kababayan natin sa Japan. Alam mo naman, mga favorite natin, sayang hindi ako nakapunta. Kung alam ko lang na kasi merong kagabi. Sana diretso na ako sa Japan, para pumunta man lang doon para sa mga hindi kasi alam mo malapit sa puso ko yan Japan Alam niyo naman yan dahil diyan tayo nakatira Nakatira talaga. Oo naman. Hindi, totoo po. Kaya binabati ko yung mga kababayan natin dyan sa Japan, yung mga kakoy dyan. Mga kakoy, mga kaway. Binabati ko po kayo Siyempre yung ating natin dyan talagang barkada natin na si Bojo. Oy Bojo, binabati kita marami tayong mga kaibigan dyan. Kaya tuloy-tuloy nyo lang yan. Ang lupit ho ng nangyayari Kaya lang, alam mo, meron po ako ipapakita sa inyong malupit na video. Ito ho. Alam nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko malubos maisip na kayang gawin ng mga mga pulis na tinulungan ni Pangulong Duterte. Wala lang tong audio kasi minsan naman kasi yung mga kababayan natin na nag-upload, wag yun ang lagyan ng audio, wag yun ang dagdagan ng drama. Hindi kailangan. Yung mga nag-upload lang unless gusto nyo lang talagang magpaiyak ng tao o hindi mo kailangan lagyan ng audio. Una-una hindi magamit ng mga vlogger pagka ano ba ang purpose ninyo? Kumita o may pakalat yung video? Hindi ko naman sinasabi yun ang purpose nitong taong nag-upload. Maybe hindi lang siya aware na wag nyo nang lagyan ng audio kasi lalo nagkakaroon ng copyright hindi lalo kumakalat. Pero ito, pakita ko sa inyo. Walang audio po ito, pero makikita ninyo, ito pala yung talagang binastos na si Pangulong Duterte. Talagang, alam mo yung mga security niya, ito. Ayan, kikita nyo yan, itutok nga natin, palaki natin, itutok natin. Ayan. Kita nyo? Yan yung itong dalawang to nasa kanan, security yan nakikipagtalo kay Torre. Pinoprotektahan nila. Pero tingnan mo itong mga lalapit ewan ko yung putak. Ayoko na lang magsalita. Yung lalapit na yan, feeling ko mga tao ni ni Torre yan Sila na ang kakabig doon sa mga PSG, siguro ito mga umaalalay kay Pangulong Duterte. Itong dalawa, feeling ko PSG ito kasi parang namumukhaan ko Tapos tingnan ninyo kung paano. Sana maganda yung audio pinag-uusapan niya kasi galit na si Torre dyan Ayan inakbayan na yung isa umalis ka dyan Ayan isipin mo, stand up talaga Ayan Pinipuwersa na Grabe yan
Tapos in between nila si Ma'am Hanilet, oh. Ayan na, oh, umalis ka dyan, oh, ayan, oh. Kinakabig na. Yung isang PSG, kinabig na, oh. Oh, ayan, oh. Oh. Ay, nako. Ay, wala naman na silang magawa dyan. Oh, yun, oh, hinatak na, oh. Hinatak na yung isa, oh. Inanon sa balikat, oh. Tingnan, ayan, oh, kita mo? Hinahawakan na si Pangulong Duterte. Nako, bastos, nako, yari ka, kuya. Ay, kita nyo? Literal na binibit-bit na nila, oh. Ayan, oh, pati yung isang nasa kaliwa na naka-shade. So, hindi kayo nahiya. Ang kakapal ng mukha ninyo. Pinapakain nyo sa mga pamilya ninyo at anak ninyo. Ay, ang may dahilan yan, si Tatay Digong, tas gaganyanin ninyo. Hindi kayo nahiya sa balat ninyo. Mga ano kayo, ha? Mga hayop kayo, ha? Ang kakapal ng mukha ninyo. Ayan, yan yung pala talagang kinaladkad na si Pangulong Duterte nito, mga pulis na ito. Mahiyahiya kayo sa sarili ninyo pagkatapos kayong sahuran ng mataas ni Pangulong Duterte. Ganyan ang gagawin ninyo. Ayan, ganyan po nangyari, mga kababayan. Ganyan po sila kabastos, ito mga pulis. Traidor, ika nga. Tayo ang traidor. Alam nyo kung bakit kayo traidor? Ha? Hindi dahil lang sumunod kayo kay Torre. Traidor kayo kasi ibinigay ninyo ang isang kapwa Pilipino ninyo na isang bayani ng bansang ito, ibinigay ninyo sa banyaga. Mali eh. Mali po talaga yan. Hindi ko pipigilan ng sarili ko. Mali kayo. Pwede nyo naman dalhin sa Korte ng Pilipinas. Sige, wala tayong problema. May warrant kayo, dalhin nyo sa Korte ng Pilipinas and let the court decide kung bibit-bitin ba talaga siya sa ICC. That's the right process. Are you fucking stupid? Hindi, that is a question. Are you stupid? Hindi nyo ba alam? Dampot lang kayo ng dampot tas bibit-bitin ninyo sa ibang bansa? Ganun na ho ba kawasak ang ating judiciary? Ganun na ho ba wala tayong korte sa Pilipinas? Dadalhin ninyo sa korte ng ibang bansa? Hindi ho, sabihin nyo lang sa akin, just a simple yes or no. Do we have a functioning court? Yes or no? If we have, bakit din niyo dinala sa ibang bansa? Isa lang ang dahilan yan. Because you want to eradicate PRRD in the Philippines. You want him to die in other country. Nagkamali kayo dyan. Akala ninyo punto sa inyo yan? Kita ninyo dinulot nito? Mahiya nga kayo sa inyong mga pamilya. Ang pinakakain ninyo ay dahilan ni Pangulong Duterte. Yan po ang kanyang ginawa. Ang pinakakain ninyo, si Pangulong Duterte ang nagtaas niyan. Ang kakapal na mukha ninyo. Mga hindot kayo. Di, totoo po Mga hindot kayo, mga animal kayo. Sana, one of these days, managinip kayo. Tas di na kayo magising. Hindi yun. Sana managinip kayo ng magagandang ginawa ni Pangulong Duterte sa inyo. Hindi, yun lang ako. Wish ko talaga. Managinip kayo at ma-realize ninyo na ibinigay ko at ako ang naghatid sa aming dating Pangulo na umayos ng aming ahensya at ibinigay namin sa ibang bansa. Traidor kayo. Anong mga ginagawa ng mga traidor? Anong nyo kay Judas? Traidor kayo. Traidor kayo, yan ang masasabi namin. Binigay nyo ang kapwa Pilipino sa banyaga. Mahiya naman kayo sa balat ninyo, mga animal.